Ang mga tinig ng nakaraan ay muling nagsasalita. Sa channel na ito, matutuklasan mo ang mga hiwaga ng lahi, pananampalataya at kasaysayan. Huwag palampasin, panoorin natin ang video ng mensahero ng silangan. Ngayon ang panahon ng pagmulat. Muli pong bumabati at nagpapasalamat ang Oferian Heritage Conservatory sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. Sa mga new subscribers, welcome home to your heritage. Isang paalala para sa mga bagong tagapanood, panoorin nyo muna ang ating orientation video para alam nyo ang tamang sunod-sunod ng mga series. Kadalasan, ang katanungan at pagkalito ay nagmumula sa patalon-talon na panunood. Matatagpuan nyo ang link ng orientation video sa description sa ibaba lang po nitong video. Sa ating pagpapatuloy, babalangkasin natin ngayon ang doktrinang born again para palutangin ang katotohanan ng Biblia. Ang katotohanan ng aming ilalahad ay tinabunan ng doktrina mula sa mga Gentiles at tinangkilik naman ng mga sekta dito sa Pilipinas. Let us see how false doctrine will stand the truth. Nasusulat sa Biblia na huwag tayong mangangalunya sa ibang doktrina. Sinabihan ang mga Hebrews na napunta sa Roma na mag-ingat sa mga false doctrines. Matatagpuan sa Romans chapter 16, verse 17 hanggang 18. Now I urge you, brethren, keep your eye on those who cause dissensions and hindrances contrary to the teaching which you learned, and turn away from them. For such men are slaves, not of our Messiah Yahawashai, but of their own appetites and their smooth and flattering speech. They deceive the hearts of the unsuspecting. Hinihikayat ko kayo, mga kapatiran, bantayan nyo ang mga sumasalungat at humahadlang sa katuruan. Lumayo kayo sa kanila. Ang mga taong yan ay hindi lingkod ng ating Messiah Yahawashai, kundi ng sarili nilang pagnanasa, at sa pamamagitan ng kanilang matatamis na pananalita, marami ang nalinlang. Hindi papayag ang OHC na magpatuloy ang ganyang mga gawain. Iisa-isahin naming ibunyag ang mga false doctrines. Isa na dito ang born-again doctrine. Tunghayan natin ang John chapter 3. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Yahawashai by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from Elohim, for no one can do these signs that you do unless Elohim is with him. Ganito ang sinasabi. May isang Pariseyo na namumuno sa mga Hudyo. Lumapit siya sa Mesaya at nagsabi, Alam namin na ikaw ay rabbi o tagapagturo mula sa Elohim dahil walang makakagawa ng iyong mga ipinamalas kung hindi galing sa Elohim. Verse 3, Yahawashai answered him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of heaven. Sumagot ang Mesaya, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, walang makakakita o makakapasok sa kaharian, maliban na lang kung siya ay isisilang ulit. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Sumagot si Nicodemus,
Paano muling isisilang ang isang matanda na hindi na siya makakapasok sa bahay bata ng kanyang ina para muling isilang? Verse 5, Yahushua answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of heaven. Verse 6, That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Muling sumagot ang Misaya, Katotohanan, sinasabi ko, maliban na lamang kung isilang sa tubig at espiritu, hindi makakapasok sa kaharian. Dahil ang isinilang sa laman ay laman, at ang isinilang sa espiritu ay espiritu. Verse 7, Do not marvel that I said to you, You must be born again. Huwag kang mamangha sa sinabi ko, kailangan mong muling isilang. Verse 8, The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Ang hangin ay umiihip kung saan ito gusto. Naririnig mo, pero hindi mo alam kung saan ito galing at saan ito pumunta. Ganon din ang sino mang isinilang na mag-uli sa Espiritu. Himayin na natin, ito ang moment of truth. Bakit kailangang isilang ulit? Para makapasok sa kingdom of heaven. Yan ang sinasabi ng verse 3. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of heaven. Ngayon, pansining mabuti. Ginamit ng Misaya bilang analogy o halimbawa ang pagsilang. Kung susundan natin ang analogy na ginamit ng Misaya, ano ang event bago magkaroon ng isisilang? Aba, syempre, may ipinagbubuntis o may ipinagbuntis. Ngayon, kung may ipinagbuntis, ibig sabihin may ipinunla para may maisilang. Yan ang hindi nauunawaan ng mga nagbabasa nitong analogy na ginamit ng Misaya, kaya naguguluhan sila. Sa biblical application, paano ka ipinunla at paano ka ipinagbuntis para maisilang sa spirit? Ang sagot ng Misaya, verse 5, kailangang isilang mula sa water and spirit. Ang tinutukoy dito ay baptism by water at baptism by spirit. Yan ang panahon ng pagpupunla. Dito nagsimula ang pambabaluktot ng born-again doctrine. Sinasabi nila, kapag sumapi ka daw sa sekta nila at nagpabautismo, born again ka na. Isinilang ka na daw sa espiritu. Kabilis naman. Sumapi lang, isinilang na agad sa espiritu. Aba, premature yan. Kung napanood nyo ang The Seal of the Father series, ipinaliwanag namin doon na gaya ng sinabi ni John the Baptist, ang kanyang bautismo ay sa tubig lamang. Ngunit may darating na magbabautismo sa Spirit. Yun ang Misaya. Nasusulat kung nasaan ang 2 o 3 na nag-ipon sa pangalan niya, siya'y naroroon. Ibig sabihin, sa oras ng bautismo, naroroon ang Misaya. Ano ang gagawin niya ayon kay John the Baptist? Siya ang magsasagawa ng bautismo sa Spirit. Pagpupunla pa lang yan, hindi ka pa isisilang. Ngayon, ano ang katibayan na hindi ka pa nga isinilang sa Spirit pagkatapos ng baptism? Simple lang, kasi may physical flesh ka pa. Flesh and blood, may laman. Basahin ang verse 6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Ano ang sinabi? Ang isinilang ng Spirit ay spirit. Ngayon, pagkatapos ng baptism, ikaw ba ay naging spirit being na? Hindi. Wala ka na bang flesh? May laman ka pa rin. Flesh and blood ka pa rin. Ibig sabihin, hindi ka pa isinisilang sa spirit. Klarado. Kaya, itigil nyo na ang ipinangangalandakan nyong born again na kayo. Dami ng alinlang sa doktrinang ito. Ituloy natin ang pagbabalangkas. Bakit kailangan nating maging spirit body kung nais nating makapasok sa kingdom of heaven? Sinagot yan ng mas malinaw sa 1 Corinthians
chapter 15, verse 50. I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven, nor does the perishable inherit the imperishable. Malinaw, kailangan mong maging spirit being dahil ang flesh and blood ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. At para hindi tayo malito, inilarawan ng Misaya kung ano ka after mong maging born again sa spirit. Verse 8, the wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Malinaw ang salita ng Misaya. Parang hangin ang mga naging born again sa Spirit. Maririnig mo, dumarating, pero hindi mo alam kung saan galing at saan pupunta. Ibig sabihin, ang isang born again in spirit ay invisible. Spirit, walang flesh, walang blood. Yan ang pinaka-hallmark o pinaka-palatandaan ng pagiging born again. No flesh, no blood. Dahil ang flesh and blood ay hindi makakapasok sa kaharian. Napakasimple lang, di ba? Ngayon, paano mangyayari ang pagiging born again o yung pagpapalit ng katawan mula sa pagiging flesh papunta sa pagiging spirit body? Makinig kayong lahat. Ito ang katotohanan na malamang hindi itinuturo sa inyo. 1 Corinthians chapter 15 verse 36. You foolish person, what you sow does not come to life unless it dies. Sa verse 44, it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. Tagalogin natin. Bible po itong nagsasalita ha, hindi po tayo. Mangmang na tao, ang ipinunla ay hindi mabubuhay, maliban na lang kung ito ay mamamatay muna. Verse 44, ipinunla ito, physical na katawan, ito ay mabubuhay sa spiritual na katawan. Maliwanag ang pagsilang sa atin sa spirit upang magkaroon ng spirit na katawan ay mangyayari kapag tayo ay muling binuhay mula sa pagiging patay. Mamamatay muna ang physical na katawan para ito ay maisilang sa espiritong pangangatawan. Resurrection po ang tinutukoy. Yan ang born again na sinasabi ng Misaya. Ibalik natin ang tanong, bakit kailangan nating magkaroon ng spirit body? Dahil walang laman at dugo ang makakapasok sa kingdom. 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Ganyan din ang sinabi ng Messiah sa John chapter 3 verse 3. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of heaven. Ngayon, kailan ba ito mangyayari na pagiging born again o itong resurrection? 1 Corinthians chapter 15 verse 51 hanggang 52. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Tagalogin natin, hindi lahat ay mamamatay. Ngunit, sa isang kisap mata, sa pagtunog ng huling trompeta, sabay sa resurrection o pagkakabuhay ng mga patay, ang mga buhay ay mapapalitan din ng spirit body. Sa muli, bakit kailangang maging spirit body? Para makapasok sa kingdom kung saan walang makakapasok na flesh and blood. Yan ang born again. Ngayon, mga tagapagturo ng huwad na born-again doctrine, makinig kayo. Dahil maraming Hebrew Shemites ang nalinlang dyan sa doktrinang gawa ng mga hintil sa kanluran, magtutuos tayo.
Bakit nyo sinasabi sa mga tao na kapag sumapi sila sa inyo, sila ay born again na? Hindi nyo ba alam na ang gumawa ng doktrinang yan ay mga Japhetite Gentiles? Bakit hindi nyo sinuri bago nyo itinuro sa mga Hebrew Shemites? Lalo pat mga Ophirians. Bakit hindi nyo kaya subukan ang simpleng workshop para patunayan ang doktrina na kapag sumapi sa inyo ay born in spirit na? Magpitikan kayo ng mga ilong at tenga nyo para malaman nyo na kayo ay flesh and blood pa sa makatuwid. Hindi pa kayo born in spirit. Tandaan, ang born in spirit ay spirit, gaya ng hangin, invisible. Ngayon, para sa mga members na naunawaan itong sinasabi namin, gumising kayo. Umalis kayo dyan sa anumang sekta na ganyan ang itinuturo sa inyo at ganyan ang doktrina. Malinaw at simple ang Biblia. Masyado na kayong nagpakalulong sa doktrina ng mga hintil. Tandaan, kayo ay mga Hebrew Shemites. Bakit kayo sunod-sunuran sa mga doktrina ng mga Japhetites, itong mga foreigners mula sa kanluran? Wala ba kayong sariling pag-iisip? Naparalisan na ba ang inyong mga intelihensya? Alam nyo ba kung bakit hindi umiiral ang inyong mga consciousness? Kasi ang tingin nyo sa kanila ay higit na mataas kaysa sa tingin ninyo sa inyong mga sarili. Tandaan nyo, Ophirian Hebrew kayo, isang Shemite. Bakit hahayaan nyong diktahan kayo nitong mga doktrina ng mga Gentiles o mga hintil? Gumising. Sa muli, kami ay nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Ophirian Heritage Channel. Para sa new subscribers, welcome home to our heritage. At para sa inyong lahat, be blessed. Shalom. Kung nakaantig sa inyo ang mga katotohanang ibinahagi, paki-like po ang video at mag-subscribe para patuloy kayong ma-update sa mga susunod pang aral. Maraming salamat at naway samahan kayo ng liwanag sa bawat hakbang.